Ang programang ito ay maaaring naglalaman ng maselang tema, lengguwahe, karahasan, at horror na hindi angkop sa mga bata. Pang-unawa ng makikinig ang kailangan. Nagumpisa ito ng 1:00 ng umaga, kung saan ang ibang tao ay tulog na ng mga oras na ito. Sa gutom ko, lumabas ako ng bahay upang maghanap ng makakainan. Sa aking paglalakad, ni walang katao-tao, ni walang sasakyang dumaraan. Sa pagpapatuloy na paglalakad, sa hindi kalayuan, ay nakita ko na makakainan. Kung ilalarawan ng kainan, ay isa itong 3 palapag na lumang bahay na napakadilim. Sa bandang ibaba ng bahay ay makikita ang iisang bumbilya lang ginagamit sa loob. At makikita rin ang paskil na nakalagay na open at midnight. Sa unang kita ay mapapansin ang pagkamapula-pula ng lugar, dahil bukod sa itim ang ginamit na kulay sa bahay, ang iba na may pula tulad ng pinto, kisame, mga tela at kortina sa loob. Sa kabila ng aking pagtataka sa itsura ng lugar, ay may kaba akong nararamdaman. Mabigat ang nararamdaman ko na makita ko pa lang ang lugar. Pero sinabi ko sa aking isip na masyado ata akong tamang hinala. Hindi mawawala ang gutom ko kung mag-uumarte pa ako. Dahan-dahan akong lumapit upang makita ang itsura ng loob. At nang ilang hakbang na lang ay tuluyan na ako nakapasok. Kahit may mga lamesa at upuan sa loob ng makakainan, ay wala akong nakita maliban sa akin. Dumiretso pa din ako at kasabay ng pagsabi ng, "Tao po, bukas po ba kayo?" Maya-maya pa ay may agad naman lumabas na lalaki. Hindi ko na malayan kung saan ito nanggaling, pero nakita ko na lang na nasa bandang likod ko na. Kasabay ng pagsalubong nito ng napakalaking ngiti na abot hanggang tenga. Ano po may tutulong ko sa inyo? Ang tanong nito sa akin, "Meron po ba kayong tindang makakain?" Hindi ito umimik, pero nakangiti pa din ng ituro ang pagpipilian ng mga putahe. "Bigyan niyo po ako nito at ng 2 kanin." Muli hindi umimik ang aking kausap. Tumungo lang ito na bilang pagsang-ayon. Kasunod ng pagpunta nito sa isa sa mga upuan, tinapik-tapik at tila nagsasabing umupo ako roon. Kasabay ng aking pag-upo, ang nakangiting pagtalikod nito sa akin, tila bang masaya siyang naroon ako, at pumasok ito sa napakadilim na kwarto. Habang nag-aantay, ay nagawa ko pang kunan ng lugar. Ganon din ang aking sarili. Ngunit wala akong nakunan, kundi dilim lang. Sinubukan kong kumuha na may flash, pero wala pa rin pinagbago. Maya-maya pa, mula sa aking kinauupuan, ay sinubukan kong tawagin ang naghahanda ng aking pagkain. "Tao po, wala pa po ba?" Agad-agad naman itong lumabas mula sa madilim na lugar. Dala ng isang kamay ang tray ng aking mga inorder. Muli, habang nakangiti, ay isa-isa nitong binaba ang aking mga pagkain na tila napakarami ata kaysa sa aking sinabi. "Ginoo, hindi ata aking ang iba," ang sinabi ko rito. Hindi ito umiimik sa aking sinabi.
pero nakangiting nagpapahiwatig na kainin ko daw ang lahat ng kanyang inihanda para sa akin. Sa itsura pa lang ng mga ito ay alam ko nang napakasarap. At kahit napakarami ay alam ko ring mauubos ko ang mga ito dahil sa gutom na aking nararamdaman. Inuna ko agad ang manok. Pinili ang mga parteng paborito, sabay ang baboy na sadyang napakalutong ng balat, kasunod ng pagsubo ng gulay at ang pag-inom ng juice bilang panulak. Patuloy ang aking pagsubo hanggang sa maubos ko ang lahat. Matapos kumain, ay sinabi kong mauupo muna ako dahil hindi ko na kaya pang gumalaw. Habang nagpapahinga at nagtitingan ng aking mga ngipin at sarap na sarap sa aking kinain, ay biglang umikot ang aking paningin. Habang nahihilo, ay tinangka ko pang magsalita para tawagin ang tao roon. Pero tuluyang bumagsak ang aking katawan at napasandal na lang ako sa lamesa. Maya-maya pa ay nagising na lang ako dahil sa isang kakaibang musika ang tumutugtog, kasabay na nagkikiskisang bakal at iyak na may halong sigaw. Habang hilo ang aking isip at naglalabo ang aking mga mata, ay maaaninag ko na nakahiga pala ako sa isang bakal na kama at sa aking bandang paanan ay may naghahasa ng malaking kutsilyo. Kahit pa ganito ang aking nararamdaman, ay pinilit kong tumayo. Pero teka, bakit nakatali ng kadena ang aking mga kamay at paa? Lumingon lang ito sa kanyang kinauupuan at nang makitang hindi ako makawala, ay sumipol pa to habang naghahasang pang muli. Nagkasugat-sugat ang aking mga balat dahil sa higpit ng pagkakakadena sa akin. Nag-isip ako at naghanap-hanap ng maaaring paraan upang makawala. Nang biglang sa aking bandang kanan ay maririnig ang isang babaeng sumisigaw. Sa kabila ng napakadilim na lugar ay pinipilit kong maaninag kung ano ang nangyayari. Makikita ang dalawang anino. Ang isa ay nakahiga tulad ko at ang isa na may parang may hawak na lagari sa kanyang kamay. At sa mga sumusunod pang pangyayari ay tumahimik na ang sigaw na nagmumula sa aking kanan. At nakita ko na ang may hawak na lagari, tila may hawak na rin ang ulo ng babae sa kanyang kabilang kamay. Nataranta ako ng sobra sa aking mga nakita. At alam ko rin na ganoon ang mangyayari sa akin kung di pa ako makaalis sa aking kinalalagyan. Sa tunog ng kakaibang musika at patuloy na sigaw na maririnig kung saan, ay parang gusto ko na lang talagang maiyak. Nasabi ko na lang sa aking sarili na sana panaginip na lang ang lahat. At naisip kong kung hindi lang sana ako nagutom, ay wala sana ako rito. Pero sumagi rin agad sa aking isip na wala akong magagawa kung sasayangin ko lang ang oras ko sa pagdadrama. Alam kong nasa oras ako ng buhay at kamatayan. Maluha-luha man ang aking mga mata dahil sa takot, ay mas minabuti kong ayusin agad ang aking sarili. At agad ding humanap ng paraan. Napansin ko na ang kadena sa aking kamay ay maluwag na at nangangalawang na sa pagkakabit sa pader. Sa haba ng oras, buong lakas ko itong hinila ng hinila, ng dahan-dahan upang walang maging tunog. At nagtagumpay naman akong makalas ito. Nang biglang tumayo ang kaninang naghahasa ng malaking kutsilyo at lumapit sa akin dahan-dahan. Sa dilim ng lugar ay hindi ko maaninag ang itsura nito. Pero sa unti-unti nitong paglapit ay nakita ko ang nakakakilabot na mukha nito. Isa itong katawang tao na may mukha ng malaking baboy. Ang bibig nito ay may malaking ngipin na punong-puno ng dugo. May mga sungay din ito at napakaraming hikaw sa magkabilang tenga
Ganon din sa kanyang ilong. Kasabay din ito ang pagtawa na para bang baboy. Dahan-dahan pa, nang tuluyan na itong makalapit sa akin, ay idinikit nito ang kanyang ilong sa aking bibig upang amuyin. Kasunod nito, ang pagdila niya sa aking buong muka, pati na sa aking buhok. Matapos nito, ay ibinuka niya ang napakalaki niyang bibig na tila balak niyang isubo ang buo kong ulo. Tumulo mula rito ang napakaraming laway na ubod ng baho at napunta sa aking muka. Habang papalapit ng papalapit ang bibig sa aking muka, ay nag-antay ako ng tiyempo. At nang makakuha ng tamang pagkakataon, itinusok ko ang aking kanang kamay sa kanyang mata, kasama ng aking buong braso. Sa kagustuhan kong mabuhay, ay ibinaon ko ito. Mula sa mata nito, ay umabot ito hanggang sa utak at nilamog ko ang lahat ng aking mahahawakan sa loob ng ulo nito. Sa laki ng nilalang na ito, buti na lang ay hindi ito bumagsak mismo sa akin. Dali-dali, pinilit kong abutin at makuha ang kutsilyong daladala nito. Nang makapako ang kutsilyo, ay hinikpitan ko ang hawak dito at agad-agad pinalo sa mga kadenang bakal sa aking kamay at paa. Sa ganda ng pagkakahasa at bigat nito, ay hindi na ako nahirapang putulin pa ang mga kadena. Matapos kong tanggalin ang aking pagkakagapos, ay agad akong tumayo. At agad ko rin namang sinukbit ang kutsilyo sa aking bandang likuran. Alam kong magagamit ko itong muli. Lumingali nga ako para tumingin ng tamang daraanan. Alam ko na mas mabuti ito kaysa tumakbo at maipit kung saan. Ngunit, sa dilim ng kwarto ay wala akong makita. Tumakbo sa aking isip na hindi magtatagal ay kailangan ko nang makalabas rito. Dahil alam kong may kasamahang pang iba ang nilalang na ito. Sa kabila ng kaba ay nag-isip akong mabuti kung ano ang dapat gawin. Sa loob ng madilim at malaking lugar na ito, marami pa ang naroon maliban sa akin. Yun lang ang meron sa kwartong ito. At sumagi sa aking isip na mas makakabuti kung hindi lang ako ang maghahanap ng daan palabas. Sa ganito ding paraan ay mas madali kong makikita ang maling daraanan ng ibang magkakamali ng kanilang kilos. Hindi ako nag-atubili. Isa-isa kong pinakawalan ang mga gising na sa kanilang kama. Ang mga tulog pa ay hindi ko na pinagsayangan ng oras. Alam ko na kung ang mga tulog ay tangkain ko pang pakawalan, ay dalawa lang ang mangyayari. Una, magpapaliwanag pa ako sa kanila. Ang pangalawa, ay maaari nila akong sugurin dahil sa kanilang pagkagulat o pagkalito. Sa maigsing oras, ay napakawalan ko ang higit sa 10 tao. Alam ko rin na matapos ko silang pakawalan, ay agad-agad silang magkakanya-kanya ng pagtakas. At yun nga ang plano. Ang pakawalan sila upang panoorin kung ano ang tama at ang mali nilang gagawin. Pinagmasdan ko ang unang tumakbo. Nagmamadali itong pakapa-kapa sa kanyang dinaraanan. Maya-maya pa ay sumigaw ito ng marahan sa iba. Dito, may bintana. Sumunod sa kanya ang dalawa at nagsilabas sila mula rito. Ilang minuto lang ay nagsigawan ng mga ito. Maririnig ang pagkahulog ng bawat isa sa kanila. Mukhang mataas ang kinaroroonan ng lugar namin. Ang iba naman ay nagkanya-kanya sa paghahanap ng daraanan. Muli, may isa na namang sumigaw ng marahan. Dito may pinto. Pagkabukas ay makikita ang daan ng kulay pula ang ilaw. Isa itong mahaba at makipot na daan. Dahan-dahan ay dumaan ang lahat ng nandoon. Nang makita ko na walang problema, ay sumunod din ako.
pero sa bandang huli na ako pumesto. Sa magkabilang pader na makipot na daan na ito ay may mga pinta ng mga larawan na kakaiba ang imahe. Makikita ang larawan ng iba't ibang santo. Larawan ng mga babae na may mga nakapatong na aso. May mga baka ding gawa sa ginto na tila sinasamba ng mga tao. May mukha din ng mga tao na ipininta na hindi ko kakilala. Ngunit, sa pagtingin ko sa mga larawan, ay may iisang kakaiba. Mula sa tintang kulay pula ay nakasulat ang 5, 3, 2, at 4. Walang ano-ano ay tinandaan ko ang mga numerong nakita. Sa pagpapatuloy namin, dumating kami na maayos sa dulo ng makipot na daan. Sumalubong sa amin ang isang bumbilang nakatapat sa isang madeng nakaupo. Sa nakikita ko ay malawak ang lugar kahit napakadilim roon. Nagbulong-bulungan ang lahat kung ano ang dapat nilang gawin. Halos ang bawat isa ay walang alam kung ano ang nararapat. Sa tagal ng pag-iisip, biglang nagsalita ang madre ng kakaibang lengguwahe. Tira nagdarasal ito o nag-oorasyon. Kasunod nito ay nagbilang pababa na nag-umpisa sa 100. Bawat numerong binabanggit ay sabay ang paglingon at pagtitig nito sa bawat isa sa amin. Nataranta ang lahat. Alam ng bawat isa na may kapahamakan pag natapos ang bilang nito. Kabado man ay nag-isip agad ako ng paraan. Sumigaw ako na kumalat kaming lahat at humanap ng daraanan hanggat hindi pa siya tapos magbilang. Naghiwalay-hiwalay ang bawat isa sa amin. Kinapa ang bawat sulok ng lugar. Wala pa man kaming nakikita sa aming paghahanap. 3, 2, 1, 0. Nang matapos magbilang, ay nawala ang madre sa gitna. Tahimik lang akong nakatayo sa aking kinalulugaran. Sa dilim ng lugar ay pinipilit kong inaaninag ang aking mga kasama. Sa may kalayuan ay may sigaw na lang akong narinig. At maya-maya ay makikita ang madre na naglalakad pabalik sa gitna ng ilawan. Bitbit nito ang ulo ng isang babae. Natirik ang mga mata, labas ang dila. Itsura pa lang ay halatang nahihirapan ito bago malagot ang kanyang hininga. Muli, nagpatuloy sa pagbibilang madre. Lalong nabalot ng takot at kaba ang bawat isa sa amin. Nagmamadaling kanya-kanya na naghahanap ng daan ang bawat isa. Muling nawala ang madre sa kanyang pwesto. Sinubukan kong makiramdam sa mga susunod na mangyayari. Sobra akong nagulat nang bigla itong sumulpot sa aking harapan. Nakatitig ito sa akin. Wala na akong magawa kundi manigas sa pagkakatayo. Hindi na ako nakapag-isip ng ano paman sa mga oras na yun. Gamit ang malalaking kamay, hinawakan niya ang aking ulo. Sa aking huling mga segundo ay nasabi ko na lang na katapusan ko na. Nang biglang mula sa aking gilid, isa sa aking mga kasamahan ay natakot at sumigod ng ubod ng lakas. Mula sa pagkakahawak sa akin ay binitawan ako nito.
at pumunta sa babaeng sumisigaw. Lalo pang nagkumahog ang babae na makita nitong papalapit sa kanya ang madre. Nagmamakaawa ito. Nakaupong gumagapang papalayo. Nagdasal pa ito ng Aba Ginoong Maria habang umiiyak. Ngumiti lang ang madre na tila natutuwa o natatawa sa pagdarasal na ginagawa ng dalaga. Nang mapasandal sa dulo ng pader, ang kaawa-awang babae ay nilipitan siya ng madre at lumuhod ito sa harapan niya na tila mo nakikisipat siya. Hinaplos-haplos nito ang mukha ng dalaga. Pinunasan ng mga luha. Saka ipinasok sa bibig nito ang mga daliri ng magkabilang kamay. Tila galit na galit ito sa ginawa ng dalaga. Matapos punitin, ay pinag-aapakan pa ito. Hanggang sa magkadurog-durog ang mga bibig nito. Nang tumigil, ay dinala niya ang muka na may lasog-lasog na panga sa gitna ng ilawan at nagpatuloy na sa pagbibilang. Sa lapit ng pangyayari sa akin, ay nanlambot na lang ako at nawala na ako ng pag-asa. Kitang-kita ng aking mga mata ang pangyayari. Wala man lang ako nagawa. Kinakain na ako ng aking sariling emosyon na may biglang sumigaw. Dito, dito! 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 Lutang ang aking pag-iisip ay lumapit pa rin ako sa sumisigaw. Bumungad sa akin ang isang rehas na may 4 na numerong kandado. Bago pa man ako dumating sa pintuan, ay may nanghula na ng mga kandado. Dahilan upang mag-antay pa kami ng 30 segundo bago pa hulaan ulit. 3, 2, 1, 0. Sumandal na lang ako sa pader ng paupo, sabay pumikit. Wala na akong balak pang makita kung ano ang kasunod na mangyayari. Maya-maya pa, ay isang sigaw ang naging senyales upang buksan ko ang kandado. Tumabi kayo. Kahit nang lalambot ang aking mga braso, ay hinawi ko ang mga nakaharang papunta sa rehas. At agad ko namang nilagay ang mga numerong 5, 3, 2, 4. Bumukas naman ito. Nagunahan ang bawat isa sa kanila. Kahit ako ang unang nagbukas, ay ako din ang nahuli. Sa pagkawala ng aking pag-asa, ay napabulong na lang ako sa kanila. Sige, magunahan kayo. Mamamatay din kayong lahat. Habang nanlalambot ang aking mga tuhod, ay nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Tulad ng nauna, ay makipot pa din ang mga daan na may mga pulang mga pader. Madilim at walang kahit na ano. Sa bandang dulo, maaninag mo sa malayo ang isang bombilya. Makikita sa liwanag na ito ang 2 pinto. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nang makalapit ako sa mga pinto, ay hindi ako makapili ng aking daraanan. Parehong may mga ingay na nag-iiyakan. At mga sigaw ng tao ang maririnig. Sa magkabilang pinto. Hindi ko alam kung anong nag-iintay sa akin. Alam ko na hindi madali ang mangyayaring katapusan sa kabila ng mga pinto. Muli, umupo at sumandal na lang ako. Kinapa ang bulsa ng pantalon. Sa isip-isip ko, ay ano kaya ang mga nadala ko bago pa man ako mapunta sa lugar na ito.
Nakakuha ko mula rito ng pitakang puno ng pera mula sa aking sahod. Susi ng bahay at susi ng sasakyan. At kaha na nag-iisang sigarilyo at lighter. Sa aking mga nakita ay natawa na lang talaga ako. Sa huling oras mo pala'y mas nanaisin mo pa ang simpleng bagay. Tinapon ko ang aking pitaka at susi ng aking mga pagmamayari. Sabay sumindi ng sigarilyo. Nilasap ang bawat usok nito. Sa huling pagkakataon, kasabay ng pagkaubos ng aking sigarilyo, ay kinuha ko ang kutsilyo sa aking likuran. Sabi ko na, magagamit ko uli ito.